Buenas noches. Buenos dias. Good morning sa lahat. Nandito ngayon. Okay pa ba kayo? Okay kayo dahil ako na magsasalita. Mas lalo pa mamaya, pakinggan niyo pa yung susunod. Magpakilala mo na ako. Pagpasensyahan niyo ako dahil Bisayang ko. Taga Pagadian, pero may address din ako dito sa Maasin. May bahay ako dyan. Tapos Pagadian. Ganun lang ako. I am retired Lieutenant Colonel Rocky Ogong from the Philippine Marines. Alam mo ba yung Philippine Marines? That you the proud and the first to fight the Marines, di ba? Tapos, graduate po ako ng isang Bachelor of Science and Business Administration, major in Management. Kaya nandito ako ngayon dahil gusto ko rin ipagpatuloy kung anong meron ako. Tapos, bunso po ako sa 7 magkakapatid. Ako ang pinakabunso, 7 kami. 8 sana, buti namatay yung isa. 7 na lang. Joke lang ha. So, 7 kami. Naranasan ko rin yung hirap ng buhay. Hirap ng buhay na hanggang umabot sa pagkakataon na talagang nag-working student ako. Na-adapt po ako ng isang pare, pinag-aral ako sa isang Catholic school. So, ganun pa man, nagpapatuloy hanggang nag-graduate. Graduate po ako ng bilang isang magna. Di ba? Wow, di ba? Pero hindi magna, pagdag kong laude, magna 9 years bago ako nag-graduate. Ang hirap eh. Magna 9 years bago ako nag-graduate. So, ganun pa man, nag-graduate ako ng 1 week prior ng graduation ko, natanggap na ako sa isang trabaho sa Incor Incorporated. Alam niyo yan? Tapos, hinahire ako sa Pagadian, tapos nireassign ako dito sa Zamboanga City. Ganyan ang buhay ko. Pagka-assign ko dito sa Zamboanga City sa Incor, ang alam ko lang talaga Sintanic. Akala ko alam ko yung ginagawa ko. Yung pala Sinta-Anay. Pero ang pagka-intindi ko Sintanic, tinatawanan ako ng mga kasama ko. Before pala ako magpatuloy, i-greet ko rin yung kasama ko sa Philippine Marines, si Sir Asali. Sir, thank you sir for coming. So kasama kami ni Sir dati sa Hulu. Thank you sir. Tapos, nung pag-graduate ko, pagdating ko dito sa Zamboanga, nasign ako sa Incor, nagkaroon ng recruit ang Marines. Nag-apply ako dahil pinagpilian ko kung sa private company or sa public. Marines pa. So, ganun. So, nag-apply ako sa Marines. So, natanggap as private na Luis Mamal in the Philippine Marines. Alam niyo yung Luis Mamal? Most junior, lahat ng bugbog sa iyo. Lahat ng trabaho sa iyo. Ganun ang Marines. Pero, diyan ako nahuhubog sa Marines dahil sa disiplina. Maganda ang disiplina sa Marines. Kaya, nag-retire ako bilang okay. Walang mga problema sa servisyo. So, bilang isang sundalo, isang private, yun ang kapos talaga dahil private ngayon. Liit lang kinikita. Ang misis ko naman, kasama ko dati sa Incor, nandyan pa rin siya sa Incor noong time na nagparis ako. Tapos, nagpapatuloy lang kami sa buhay. Survive. Hanggang naging officer ako. After years, mga 6 years siguro bago ako na officer. Nung na-officer na ako, medyo lumaki yung sahod ko. Almost times ko yung sinasahod ko. So nakakaluwag-luwag ng konti at bigyan ng mga anong gusto na pwedeng bilhin nandyan dahil officer na nga. Kaso lang, andun pa rin yung loan dito, loan doon. Hindi pa rin mawala kasi hindi din to kailangan mag-loan dahil bibili ng kahit ano-ano. Yun, hanggang sakto lang. Survive, walang savings. So, ganun pa man, nung nasa servisyo ako, nagpapatuloy lang, inaayos ang pamilya, tapos nagpapatuloy sa buhay na sakto lang. Ngayon, after my 23 years in the service, nag-retired ako last October 2023. Retired as Lieutenant Colonel. Retired. So, pag-retired ko, nag-decision kami agad ni Mrs. na magtayo ng traditional business. Kasi yun lang ang naisip ko eh. At saka napag-usapan namin ni Mrs. Wala na rin siya sa Incor noon.
Dahil nung nag-officer ako, umalis na rin siya para siya na yung mag-aalaga sa tatlong angel namin. So, yun. Nung nag-traditional business na kami, okay naman. Sa una, maraming customer, meron namang mga bumibili. Ang hindi lang maiwasan talaga yung magkaroon ng nag-relate. Sino may mga kwan dito? Mga traditional business, hindi talaga mawala, di ba? Utang dito, utang doon, hanggang naging kalaban mo na sila, naging kaaway mo na, makipag-away ka na dahil sa paningil. Kaya lang, alam nila, mangungutang lang. Pero ang pagbayad, hindi na nila iniisip yan. Kaya ganyan ang nangyayari. So, ganun pa man, nagpapatuloy hanggang umabot sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang misis ko ay na-disgrasya. Nabalian ang paa. Nandiyan siya sa likod, naka-scratches, nasa admin. Nasa misa. Ang nakakalungkod, nasirado na rin yung traditional business namin dahil siya ang nagmamanage. Pagkatapos noon, nasa hospital siya, naoperahan, na-stainless. Tapos, umuwi muna ako sa amin. From hospital, umuwi muna ako sa amin. Dahil may serve ako sa simbahan dahil isa akong lay minister. Tapos, nung time na yon, yung gabi na yon, dumaan sa wall ng FB ko, hawak ko yung cellphone ko. Napawaw ako sa ads ng Global Pinoy Travel and Tours. Bakit? Wala na akong trabaho eh. Wala na kaming business. Wala na kaming laging lumalabas, labas ng pera, walang pumapasok. Ang hirap. Dahil wala akong pension. By October pa ako mag-pension next year. So, kailangan magsikap dahil may 3 college ako, 2 nursing, at saka isang IT. So, kailangan kong tuskusan. Kailangan niya, wala na. Kami 2 ni Mrs. nandito na. Ganun pa man, pagkatapos nun, nag-decision ako dahil tapos nung nakita ko, pumunta ako na agad sa parang ganito. Product din ako ng ads sa Facebook. Sino bang mga products ng ads dito? Lahat halos? O, ganyan din ako. Nakita ko sa Facebook na in-invite ako ng angel ng buhay ko. Walang iba, nandyan sa likod, palagpapan nyo si Ma'am Godwell Estrella, all the way from Iligan. Yan. Kung wala, hindi dahil sa kanya, wala ko dito sa harapan nyo ngayon. Kaya tingnan nyo kung siya mga sponsor nyo, pag nandito na kayo, yun, sigurado, pasalamatan nyo yan. Balang araw, sigurado ako dyan. So, pagdating ko doon, entertain ako gagawin Ma'am Godwell, pinaupo ko dito sa harapan talaga, sa harapan. Pagkanti, pero puno na, ganito ka puno. Nagtaka ko, bakit sa harapan ang puno? Marami ng tao, nagkakaya. Pag sa akin ba talaga yun? Wala naman akong benta eh. Ganun ba? Pero, nandiyan ako sa harapan. Habang nag-lecture, nag-orient ang mga magagaling at nagagandahang mga speakers noon, talagang inidibdib ko dahil ito na, nakikita ko na kung saan ako pupunta. So pagkatapos ng orientation mismo, lumayas ako kagad. Ay, hindi pala, lumayas. Nagpaalam ako kagad sa mentor ko, ma'am, lalabas mo na ako dahil mag-withdraw ako. Yan! May mag-withdraw. Sana all! Sana all! Mag-withdraw! Mag-withdraw ako. Sa pagbalik ko, pag-alis ko, sabi ni Ma'am Godwell, iwanan mo muna yung ID mo, sir, dahil i-include na natin. So, wala akong magagawa dahil ID ko na-iwan eh. Yan! Yun eh. Ayaw kang mag-iwan ng ID. Binalikan ko talaga, pero nakapag-decide talaga ako. Pagbalik ko, nag-franchise ko, nag-invest ako. Anong ginawa ko? Yung family package, yung 3 portal. Bakit? Kasi sa 3 portal, ma-enjoy mo na lahat yung nasa business. Maintindihan nyo yan pagka once na subukan nyo yung 3 portal. Hanggang doon, nagpatuloy ako dito, nag-i-enjoy, nandyan yung mga mentor at coaches, inaalalayan ako. Kung wala sila, siguro wala na rin ako dito. Andyan sila, inaalalayan ka all the way. Lahat, gabi-gabi or araw-araw, kung naligaw ka, i-guide ka nila kagad. Ganyan, kaganda dito. Parang pamilya, naramdaman kong bunso ako dati na inalagaan ako ng mga kapatid ko. Parang ganun ang nangyari sa akin dito. Kaya, ang good news, kumita na ako dito. Yay!
almost mabawi ko na ang dalawang 57,000 na dalawang package. Kasi kasama ko na, dinala ko na si Mrs. ko dito. Dalawa na kami. Ininvisan ko na rin si Mrs. Dalawa na kami. May anim na portal sa kaming dalawa. Nandito na rin yung mga partner ko dito. Yung iba, dinadala ko from Pagadian, malapit dito. So, partner na kami. Sama-sama kahit saan pupunta Cagayan, Maligan, ganyan. Pagkatapos noon, napakaganda. Bakit? Dito sa business na ito, hindi ka iwanan, tapos magkaroon ka pa ng award. Alam niyo yung sa first month ko dito, na-awardan ako bilang isang top affiliate. Yes! First month ko pa lang na hindi ako nagtrabaho, puro training lang ako, pero hindi natin maiwasan talaga kikita tayo. Dahil may mga inquiry, may mga nag-i-inquire sa ticket, merong mga tao na nagpatulong sa atin para pumasok dito. So wala tayong magawa dahil naka-advertise na tayo. So ganyan ang nangyari. Kumikita ako first month, top affiliate. Second month, sa July, Hakot Award ako. Yan. Una, maraming ko pa kayo ito. Top affiliate, July ha. Top 15 sa Mindanao. Wow, Mindanao ha. Ilang buwan pa lang ako muna? 3 months pa lang ako noon. 2 months mahigit. Tapos, affiliate master. Ganyan ang natanggap ko dito. No? Diba ang ganda? Kaya, kahit kunting pagsisisi na wala talaga na. Andyan ang business, andyan ang sistema. Bigay lang sa'yo, isusubo na lang sa'yo. Gagawin mo na lang ng sa cellphone. Kikita ka. Kikita ka. Napaganda. Kung sa mga empleyado, kaya ngayong hapon na ito, kung sino mga nandito ngayon, huwag niyo na sayangin ang pagkakataon. Dahil sayang ang bawat minuto sa buhay natin. Napalike-like lang tayo dyan, sa mga vlog dyan, sa mga Facebook, ano pa ba yun? TikTok, ano pa ba? Wala, mga vlogger, mga bangayan ng mga politika na walang kabuluhan. Yan pa nagbibigay sa atin ng mga stress. Diba? Dito na tayo. Kasi habang nagumaganon tayo ng cellphone natin, tuwing pindot-pindot tayo ng cellphone natin, sino ang kumikita? Tayo mismo. Sarili nating negosyo ang ino-operate natin. Wala tayong amo. Meron tayong freedom. Bakit? Gusto mo magtrabaho, hindi ka trabaho ka. Kung ayaw mo magtrabaho, magpahinga ka. Walang amo na, uy, gising na at magtrabaho na. Dahil lugi tayo. Dito hindi. Dahil sa negosyong ito, naramdaman ko na sa bago pa lang. 4 months na ako ngayon. Pumasok ako dito May 18. 4 months na ako. Pero marami na akong partner. Marami na akong nagiging channel of blessing sa mga tao. Nagpapasalamat sila sa akin. Parang ako nagpapasalamat sa mga mentors ko, coaches ko nandiyan sa paligid. Kaya pumasok na tayo dito dahil pag nandito tayo, mag-a-avail tayo ng travel incentive. Kasama ang pamilya natin. Free lang sa company. Cars incentives. Cars ha? Dahil mayroon marami dito mga kasama namin. Nagtatlo na ang car na libre sa kumpanya ng ibigay sa kanila. Kaya sa hapon nito, sana na-inspire ko kayo. Dahil hindi ko kayo na-inspire, subukan lang muna. Subukan nyo ang magandang negosyo. Dahil wala akong ibang may advice sa inyo kundi subukan natin, sama-sama natin gawin ito. Marami na kami. Itong mga kasama ko, mga bagong iba dyan. Dami bago dyan na nag-i-enjoy sa business. Sana na-inspire ko kayo. Pero kung pinakinggan nyo ako ngayon, mas lalo nyong pakinggan ang susunod na magsalita. Isa siya, former IT instructor, na nagkaroon na rin siya ng car and travel incentives, local and international. Member na rin siya ng Millionaires Club. Walang iba, kundi si Ma'am Lolety Agustin from Zamboanga City!